Magandang araw na muli sa inyo mga kaibigan. So, welcome po muli dito sa aking channel. Ngayong araw, ang ating tatalakayin is ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng DMX to 3.5mm plug cable. So, ito yung ginagamit natin sa pagtitest ng ating mga lighting fixture na DMX control. So, let's say magto-troubleshoot tayo kung alamin natin kung ano ang issue ng isang lighting fixture o yung ating ilaw, moving heads yung tinatawag. Okay, o kahit na ano, o kaya pwede rin ito sa mga DMX controlled devices. So, itong kable na to na ating gagawin is para ito sa connection ng isang ating DMX tester. So, meron tayong DMX tester dito, DMX cut. Okay, so gawa ito ng City Theatrical. Okay, so ito ay Bluetooth connected sa ating mobile phone. Download nyo po yung application nito. So, ayan sa picture yung application niya. So, madali nyo mahanap sa Play Store. Okay, so bali pag binili nyo yan is 5 pin. Okay, 5-pin DMX tapos female siya. So, kaya gagawa tayo ng DMX cable. Okay? Kasi ang gagawin natin is 3.5 yung nasa kabila. Then, ang end, yung magko-connect dito sa ating female connector, which is itong ating connector, Nutric 5-pin DMX. Okay? So, ito muna ang gagawin ko kasi merong ipapakita ako sa inyo na isang DMX control device. So, ipapakita ko sa inyo na gamit ang mini-PL. Napaka rare po na ganun ang connection ng DMX niya. Hindi siya XLR connector type. Okay? Hindi siya 3-pin, hindi siya 5-pin DMX connector, kundi 3.5 po yung dulo, yung connection niya. So, kaya ituturo ko sa inyo kung paano gumawa nito. Okay? Kasi pag nagbuo na natin itong kable nito, isasaksak lang natin to dito sa ating DMX cut tester. Then, ito na yung papunta ron sa device na yon. Okay? So, bibihira po kaya naisipan kong gawa ng vlog, mini vlog. So, baka makatulong tayo pagdating ng panahon kailanganin nyo to. Okay? Then, gagawa rin ako ng isang vlog sa mga susunod na edition na aking ipopost. So, yun naman yung isang klase ng pagtitest na DMX din. So, okay, standby lang kayo and manatiling nakatutok lamang sa aking channel para ma-update ko rin kayo. Don't forget to subscribe na rin po. So, bago tayo mag-proceed sa ating paggawa ng ating cable, DMX to 3.5 cable, so ipakita ko muna sa inyo itong ating DMX cut. So, bali, napakadali lang pong gamitin yan. Okay? So, i-power on mo lang. Then, once na on na, i-connect mo sa mobile mo kapag na-download mo na sa Play Store yung DMX cut application. Okay? So, pag na-connect mo na yung na-install mo na, then i-connect mo lang yung Bluetooth, ihanapin niya na tong device na to. So, ang hanapin niya is yung serial number. Yan. Yan ang i-detect ng Bluetooth natin. Application ng mobile. Okay? So, let's say 570. Yan ang mag-a-appear doon. Then, ayan sa picture yung application niya. Then, nandyan na rin yung ipapakita ko rin yung pinaka view ng application. So, yung mukha ng application para madali nyo ma-recognize kung siya ay connected na or not sa Bluetooth or do sa device natin. Okay? So, marami kasing application doon na ituturo ko sa inyo. So, ibang topic po yun. Okay? So, let's discuss muna natin yung about dito sa ating dalawang connector na gagamitin. So, para mabigyan ko kayo ng idea yung sa ating gagawin. Okay? So, ito yung ating 5-pin DMX connector. Ayan. So, drawing ko siya top view. So, ganyan ang position niya. Okay? So,
Ganyan siya. So, yung pin na to, number 1, ito, yung nasa gilid, number 1, 2, 3, 4. Okay? So, ganyan yung orientation niya. Okay? So, ang assignment natin dyan, yung 1, data ground. So, yung 2, data negative, then positive yung number 3. Then, 4 and 5, no connection. Okay? So, hindi pa siya ginagamit. But in the future, magkakaroon na siya ng function. Okay? So, dahil ang technology natin is evolving. Okay. So, expect na natin yan. So, provision yan sa susunod na mga features. Okay? So, ito naman yung ating 3.5mm plug. So, yan. Kumbaga, stereo yan. Okay? So, pagdating sa DMX, ang tawag sa atin dyan ng configuration is data, because digital multiplex DMX. Okay, so data. Sa audio kasi left and right channel. Okay, so iba yung ano niya. So but same connector. Okay, so yung tip nga lang niya negative. Okay, so yun yung pupunta sa number 2. Okay, yung ring, yun yung pinaka positive, yun yung pupunta sa number 3. Then ground, yun yung pinaka sleeve. Okay, so, pipicturean ko yung loob nito is imamacroset ko na lang para mas maliwanag. Okay? So, yan yung ating gagawin. Gagamitin connector. So, i-connect mo lang kung nasa yung ground sa ground. Ring, yung ring data doon sa number 3. So, yung tip, yun yung positive. Ganun lang kadali. Very straightforward. Okay? So, start na tayo mag-solder. Okay? So, ulitin ko nga pala, isingit ko lang, yung kable dito sa color coding itong kable na to is hindi standard. Okay? Color coding. Kahit anong kulay pwede nyo gamitin dyan as long as straight yung connection. Pag sinabi natin straight, is wala tayong cross. So, kung negative, dapat sa negative ikakabit, positive to positive. Okay? So, yun yung tinatawag na straight. So, color coding ng wire, hindi po ano yun. Wala tayong standard. Okay, tingnan nyo yung nasa picture. Iba-iba siya ng kulay na ginagamit. Tip ko lang, no, kapag gagawa kayo ng connector o kahit anong connector, huwag nyo ihinang direct yung wire dun sa connector. So, lagyan nyo muna ng lead yung connector niya o kaya mas maganda lihayin nyo rin, okay? Kung ayaw kumapit, para mabilis kumapit, okay? So, lalagyan lang natin yung pin 1, 2, and 3, okay? So, ayan, okay? So, ito yung number 1, 2, and 3, okay? So, lagyan natin ng ano to. Hindi ko pa pala nabalatan, kinakalimutan ko. O yan. Okay, then lalagyan nyo rin ng solder bago nyo idikit sa connector. Okay, wag nyo basta ihihinang nyo na lang diretso ron. So, para sigurado kayong kapit na kapit. Okay. Kumbaga, wag tayo magmadali. Okay. So, ang sabi rito, yung number 3 is white. Okay, so this is yung number 3. Ito po yung number 3. Okay. So, number 3. Yan. Siguraduhin nyo lang na hindi siya magdidikit-dikit. Okay. Number 2 is red. Ayan. Then, number 5, yung ating ground. So, ang ginagawa ko dito, pinagsasama-sama ko yung strand ng ground, then, hinihinang ko siya, nilalagyan ko siya binabalutan ko siya ng tingga para mas matigas siya, tumigas yung ano, hindi siya matupi. Okay? So, pag natupi, may tendency na bumuhol siya sa loob. Okay? Then, saka ko i-connect yung ating ground do sa pin number 1. Okay? So, pin number 1. Okay? Huwag niyong ihipan. Yung iba, hinihipan pa eh. Antayin yung matuyo. Matutuyo yan ng kusa. Okay? So, ayan na siya. So,
Okay? So, connected na siya. So, umiksi lang yung ground ko, dapat maano siya eh. Maayos yung pagkana. So, ganyan siya. Okay? Okay na yung kabilang end natin. So, ngayon, ilalagay na natin yung pinaka-connector. Okay? Pasok na natin to. And ito. So, okay na yung kabilang end natin. Yan. So, gawa na yung ating male end. So, doon naman tayo sa kabilang dulo. Dito naman sa kabilang dulo, kakabit natin tong 3.5 plug. So, solder na po natin. Okay? Of course, unahin po natin i-solder yung ating red. Ano yung sabi sa red? Yung red ay pupunta sa pinaka-tip. Okay? So, ito yung tip natin. Yung nasa gitna. So, pakita ko sa inyo sa picture. I-close up natin, i-macro natin para makita nyo kung nasa inyong tip. Okay? Okay, solder na po natin. Okay? So, ito, yung white natin. Unahin natin i-solder yung red para yun papunta sa tip. Okay? So, ito. Huwag hihipa na para maganda yung pagkaano niya. Hayaan natin kusang tumigas yung hinang. Okay, so nakakabit na yung ating signal, yung positive negative signal natin. Okay. So ayan, sigurado hindi nakadikit sa ground ha. So ang magdidikit lang sa ground dapat dyan ay itong ating, of course yung ground, yung shield, yung ground wire natin. Saglit lang po, medyo magulo eh. Okay. So, pwede na natin siyang i-press para kumapit siya ng husto. Ipitin natin. Pinakabakal niya. Para ma-preventin yung pagkahila niya. Okay? So, then, i-solder natin dyan yung ating shield or yung ground wire natin. Okay? Bawasan natin. Medyo mahaba. Okay? So, then, nalagyan ko na siya ng hinang eh. So, yan, dagdagan pa natin para makita nyo. Okay. So, ayan. Teka, medyo hindi magandang pagkahinang. Okay, nakikita ko hindi magandang pagkahinang eh. Okay? So, siguro doon natin maayos. Kasi mahirap i-isara yan eh. Okay. Yan. Huwag natin papakatagal lang initin yan ha. Kasi nakadikit na yung ating positive at saka yung white. Nakaipit na. Mag-short yan pag natunaw yung bakal. Okay? So, ayan. So, nakahinang na siya. Okay? So, buo na yung ating kable na pan-testing. Okay? So, i-double check natin kung meron tayong shorted. Continuity testing tayo. I-check natin yung tip at saka yung ring kung shorted. Okay? So, ayan. Wala naman siya shorted. Okay, ito yung ground. Natural may connection to eh. Test natin yung ground to ring. Dapat wala. Then yung ground to tip. Wala dapat. Okay? So, kapag ganyan, okay yung hinang nyo. So, pwede nyo rin i-check dito. Alamin nyo na yung ground dito. Number 1. Ito yung number 1. Okay. Number 3. So, 1, 2, 3. Okay. So, kapag may short, unang test mo pa lang yan. May short na yan. Okay. So, ngayon, okay na siya. So, matetesting na natin yan. So, sa ating Bluetooth, sa Bluetooth Cat 5 tester dito sa ating tester na to. So, huwag niyong kalimutang lagyan ng insulation o LX tape o electrical tape ha. Kasi yung ganito connector bakal to eh. Okay? So, ayan. May tendency magdikit yan dun sa ano eh. Pumasok dun sa
pinaka ano natin ma-short sa tip and ring side. Okay, so mas mabuti may ano pa rin, connect, ano siya, may protection, insulation ika nga. Okay, then ilak natin. Ayan, meron na tayong cable, okay, na pan-testing, okay? 3.5 mm plug to 5-pin XLR, okay? So, ngayon, pwede mo na siyang i-connect dito sa ating DMX cut tester, okay? So, ayan, connected na siya, okay? So i-connect mo na lang to sa device na i-testing natin. So, ganyan lang po ang paggawa niyan. Okay? So, ayan yung ating finished product. Okay? So, meron na tayong DMX 5-pin to 3.5 mm plug para sa ating DMX cut tester. Okay? So, makakapag-test na tayo ng ating lighting fixture. Okay? Yun nga lang, idadagdag ko lang pala, kailangan natin bumili ng DMX cut tester. Okay, so nabibili naman yan online. So, but napaka-powerful po niyan na ang dami niyang application. Makakapag-read kayo ng DMX port kung may signal ba na pumapasok or wala. So, makakapag-check din kayo ng Wi-Fi strength, signal strength. So, maraming application. So, napaka-handy niya na ano, at saka maliit lang siya. Okay, so inire-recommend ako tong product na to. So, napakaganda niya talaga. So, ito yung ginagamit ko dito sa pang-araw-araw. So, sa pag-troubleshoot, so sa pagte-test ng mga lighting fixture. Okay, sana po may natutunan kayo dito sa ating munting vlog. So, ipapakita ko rin yung ano niya. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano siya gumagana. Okay? So, magsasample tayo. So, bali, ayan yung pack niya na may 3.5. Malabo ba? Picturean ko na lang din mamaya. Ayan, makikita mo yung butas na yan. Yun yung 3.5. So, battery operated itong pack na to. So, sa loob nito, may mga fiber optic driver. So, yan yung mga supply niya. Okay. So, ito yung DMX port niya na ginamit natin. Halimbawa, magto-troubleshoot kayo o magpo-program kayo ng DMX address niya or magsiset kayo ng mode ng transmitter, dyan nyo lang ipapasok yung kable na yan na ating ginawa, yung 3.5 na 5-pin DMX. Okay? Ayan, connected na siya doon sa ating receiver. Okay, so naririnig na ng ating app, nakikita nyo naman. Ayan. So, ito siya, nakakonect na. Okay? So, ayan po, gumagana na yung ating kable. Okay, nababasa na natin kung anong setting nitong pack na to. Okay, yung mga address niya. So, this pack is RDM receiver as well. So, you can read all the data about this pack. So, bali, screenshot ko na lang yung mga setting na nare-read ng data management niya. So, ito na, i-check na natin actual. So, mag-on tayo na isang element ng fiber. Yun, nakita nyo? Okay. So, gumagana na siya. Okay. So, lahat ng element pwede mong i-testing. Okay? So, pupunta lang kayo sa unang address niya. Ang address kasi nito ng device 1 niya, dalawa kasi ang device sa loob nito, is 265. So, nakita nyo 265. Okay, medyo malabo. So, i-screenshot ko na lang para makita nyo. 265 po yan. Medyo malabo nga lang. Screenshot ko na lang ha. Okay, so yan yung start address natin. Ang kinokontrol ng start address natin is yung pinaka ano niya, yung pinaka hot ito.
Okay? So nakalimutan ko palang pakita kung paano natin i-test na manually. Punta ka lang sa DMX Fixture Control. Okay, then punta ka sa address niya. Start address niya is 265. So nasa range siya ng 257 and 320. Okay, so 265. Slide lang natin. Balik tayo. Sumobra. 265. Okay, ayan. 265. Okay. So ayan. So, nakokontrol na natin yung mga element niya, ng mga fiber. Okay? So, gumagana yung ating kable, pati yung DMX pack. At ganyan lang po ang pagtitest gamit ang Cat5 natin. So, makakapag-repair tayo mga kapatid. So, ayan, nakita nyo po, nakakabit siya. So, battery operated yung wireless pack na yan. So, RDM. So, screenshot ko na lang yung mga information na laman ng RDM niyan. So, try natin. Baka mapakita ko dito. Okay? So, i-read natin yung RDM niya. Ito yung RDM. Yung may arrow. Okay? So, ayan. So, maririnig na natin kung anong laman ng mga information niyan. Nung pack na yan. Okay? So, ayan po yung address niya. So, 265 yung device 1. 286 yung pangalawa. Dalawa kasi yung laman yan eh. So, nag-start tayo ng 265 sa pagtitest natin ng manual. So, sa second device, ang itetest naman natin yung 286 ang start address. Okay? So, ganun lang po kadali ang mag-testing yan.